Masayang araw po mga ka-PL. Ngayong hawak na po ulit ng mga maletagang ang liderato sa Senado. Sa palagay ko lang mga kababayan kung ano ang nangyari sa liderato ni dating Senate President Tito Soto na tinulugan lang ang Blue Ribbon Committee. Hindi kinalkal ang issue sa flood control scam mga kababayan. Ngayon, sa liderato ni Win Gatchalian, sa palagay ko lang mga kababayan, ganun pa rin po ang mangyayari. Hindi na naman po nila kakalkalin yan. Tutulugan na naman po yata nila mga kababayan ng Blue Ribbon Committee. Paano ko nasabi? Na tutulugan lang nila? Sa palagay ko lang po, nakafocus na ho sila ngayon para sa impeachment kay BP Inday Sara. Desidido talaga silang ipa-impeach si BP Inday Sara mga kababayan. Sa pamamagitan ng pag-unti-unting bawas sa mga senador na nasa minority block. O ano na ba nangyari ngayon? Si Bato nagtatago na dahil sa ICC warrant. Ayaw naman magpa-aresto nitong mama na ito sa ICC. Gusto niya arestuhin siya. O dito lang siya ikukulong sa Pilipinas. Si Jinggoy, naroon na sa kulungan mga kababayan. Si Senator Rodante Marcoleta, di umano, aarestuhin na rin daw anumang oras. At ito ho, bago mga kababayan. Si Senator Bongo at dalawa pang police officer mga kababayan. Mayroon na di umanong ICC warrant. Apat na po ang senador na mababaklas. So bababaan na po nila ang bilang ng mga senador. Matik, bababa din po ang bilang sa mga boboto para ipa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Yan di umano ang mga plano nitong maletagang mga kababayan. Ayon po yan sa sinabi ni Senator Amy Marcos. O ito po, patunay mga kababayan na mayroon ng ICC warrant si Bongo at dalawa pang police officer. Ibinunyag po ni Congressman Paulo Pulong Duterte. O ito, a highly reliable source informed me that ICC warrants against Senator Bongo and two former police officers have already been issued mga kababayan. Senator Bongo, magpapahuli kaya yan mga kababayan sa ICC? Sa palagay ko, hindi rin eh. Kung magpapakulong, kagaya niya ni Bato, dito sa Pilipinas, hindi doon sa dayuhang bansa, mga kababayan. Ipipilit talaga nila ang ICC para magtago. Siyempre, magtatago din ito si Bongo. Sinong tanga magpapahuli sa ICC? Si Tatay Digong, hinarap niya lang naman talaga ang ICC, kaya siya na kulong ngayon doon sa dahig. Kung tinaguan niya rin yun, malamang baka hindi rin nakulong yun eh. Kaso hindi eh. Meron nga siyang delikadesa, marunong mahiya at higit sa lahat, kayang lumaban ng patas. Kaso ang kalaban, mga kababayan, hindi po lumalaban ng patas. O ito pa, wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Palagay ko, Congressman Pulong Duterte, hindi ho sila titigil hanggat hindi po mauubos ang kaalyado ni Tatay Digong, kaalyado ho ninyo. Alam niyo naman po nyo yan, meron na pong Oplan Horus na lumabas, 2 beses na nga. Kahit doon pa lang sa Oplan Horus na lumabas ng pinakauna, campaign period yon, naniniwala na nga ako eh. Dahil sa mga nangyayari ngayon, eto unti-unti na natutupad. Uubusin talaga, Congressman Pulong Duterte, kasama po yata ang mga vlogger dito. Anak ng tuta talaga, oo. Tagalog, Bisaya ito Kung may mababasa akong Bisaya, yan nyo lang, ita-translate ko lang po sa Tagalog para maintindihan po ninyo. Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinagagawa ninyo? Marunong ba mahiya ang mga adik? Hindi marunong mahiya ang mga may malaking pagkakasala para lang pagtakpan ang kanilang pagkakasala. Ayaw nilang sumunod sa kanilang administrasyon ay ang naging oposisyon ng kanilang administrasyon. Dahil siguradong hahabulin sila. Ang gusto nilang mangyari mga kababayan, ang susunod po sa administrasyong Marcos, kung bababa man siya, syempre, yung mga tuta lang nila. Para napapaikot nila, napapasunod pa rin nila. Sindikato po ang datingan ng ganyan. Di ba? Walang hiya ang adik, hindi marunong mahiya, hindi na rin marunong maawa yung mga yan. Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan yun ang sinasabi ko, mga kababayan. Diba? Para mapagtakpan lang po ang issue sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po yan. Diba? Kung ang sumunod, si BP Inday Sara, di naungkat ang katotohanan, lumabas ang katotohanan, makukulong pa sila. Kung di man sila makukulong, hindi maglayas sila. Di po ba? Ayaw ho nila ng ganun eh. Kaya itutumbak po nila si Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment, mga kababayan. Ito na tinatrabaho nila ngayon. Binabawasan na po ang mga senador. Magdideklara. Ito na lang ang bilang natin eh. Ito na lang natira eh. May mga kaso yung iba eh. Pero yung pinangalanan ng mga bagong Marines na lumutang kahapon, parang pumasok lang sa tenga. Labas sa kabila. Wala na.
Ang mga Pilipino, bingi na. No, wala nang pakialam. Kahit na nakawan na sila. Kawawang mga Pilipino ito. Tumising naman po kayo. Magsalita po kayo. O ito, Bisaya, tatagalogin ko. Halos tanan ahensya sa gobyerno gigamit na aning administrasyon sa pagbukod sa ilang kalaban sa politika. Halos lahat na di umano ng ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Ginagamit na di umano nitong administrasyong ito para habulin ang mga kalaban sa politika. Ito pa, gikan ombudsman hangtod na sa judiciary nga nagpakahilom aron di initan sa mga Marcos. Tagalog, mula sa ombudsman hanggang sa judiciary na nanahimik para lang huwag pag-initan ng mga Marcos. Yan. O ng Marcos administration. Sa tanang opisyal nga karon nagpakabuta o nagpakabungol aron malipay ang administrasyon, pamalandungin ninyo kini. Kung mahimo nilang itugyan ang ilang mga kaalyado karon, unsa pa kaha ang ilang buhaton kaninyo kung dili na mo mapuslan. Tagalog, mga kababayan. Sa lahat ng mga opisyal ngayon na nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan para lang sa kasiyahan ng administrasyon, bulay-bulayin nyo po ito. Kung nagawa nilang tablahin, yan, itugyan, parang ganun ito, tablahin. Ito, tablahin ang kanilang mga kaalyado ngayon. Ano bang ginawa nila kay Inday Sara? Di ba tinatabla na nila? Kaalyado man nila dati si Inday Sara, kaya nga unity team eh. O yan ang ginagawa nila ngayon, tinatabla. Ano kaya ang magagawa nila sa inyo kung hindi na kayo mapakinabangan? Nako, sigurado mangyayari din sa inyo yan. Kung nagawa nila kay VP Inday Sara, pag wala na kayong pakinabang, yari kayo. Yang dalawang bersamin na yan, na umalis na sa administrasyon ni Bangag, pag nagsalita yan, mga kababayan, sumama sa mga dating sundalo, sabihin din yung kanilang mga malalaman, hahabulin din yan. Tulad ni VP Inday Sara na unti-unti niya nabuking ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kaya siya nagalit at umalis. At huwag nang maging kaalyado ni Bangag. Anong ginagawa ngayon kay Inday? Ina-i-impeach na. O ito pa, ang kasaysayan mo tudlo nga walay permanenteng kaalyado sa politika. Interes lamang ang permanente. Ito, Tagalog. Ang kasaysayan ay nagturo na walang permanenteng kaalyado sa politika. Interes lamang di umano ang meron, mga kababayan, o ang permanente. Ayan. O sa katauhan, ayaw ninyo tugote nga mahimong himan sa politika ang hustisya. Ang balaod, kinahanglan patas, dili armas, batok sa oposisyon. Tagalog. Para sa sambayan ng Pilipino, ayan, huwag ninyong hayaang mangyari na gawing patalim sa politika ang hustisya. Ang batas ay dapat patas, hindi armas para sa mga oposisyon. Okay, siya na lang. Los-los ninyo, mga talawan o kurap, karma na lang amo. Ibig sabihin, karma na lang daw po ang hihintay namin para sa inyong mga Maritagang. Ayan, At higit sa lahat, kasama man yung nasa palasyo daw, sa Maritagang. Sinabi naman yun ng mga Marines. So lahat yan sila mga Maritagang. Karma na lang ang hihintayin namin. Makikita namin kinakarma kayo pagdating ng araw. Yan po ang mga naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Dito sa pinakadulo ako na touch itong sa katauhan. Ayaw ninyo tuguti nga mahimong himan sa politika ang hustisya. Ang balaod, kinahanglan patas, dili armas, batok sa oposisyon. Di ba? Sakto, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, kumbaga, sa mga Pilipino, ayan, huwag ninyong hayaan na gawing armas o patalim sa politika ang hustisya. O ang batas ay dapat patas, hindi ginagamit na armas laban sa oposisyon. Ayan po ang nangyayari ngayon eh. Pag kumontra ka po sa kanila, yari ka. Pag hindi ka tumanggap ng maleta, yari ka, mga kababayan. Pag binuking mo ang kanilang mga maleta, yari ka. Di po ba? Kaya kung gusto mong huwag kang mayari, manahimik ka kung may nalalaman ka tungkol sa maleta. O di kaya kung isa ka sa mga tumanggap ng maleta, kumampi ka sa kapwa mo tumatanggap ng maleta. Di po ba? O ito, mga kababayan, video. Di ba gay pumasok na po ang ilan sa mga minority block, no? Which is itong dating majority block ni Cayetano. Andoon sila Jaime, sila Ligarda, sila Bongo, pumasok na mga kababayan sa Senado. Siyempre nagkaroon po ng kamustahan sa loob ng plenaryo ng Senado, mga kababayan. Lumapit si si Senator Mig Zubiri, kay ganito ganyan. Pero ito po ang kapuna-puna. Itong paglapit at pagkalabit po ni Win Gatchalian sa braso
ni Amy Marcos, mga kababayan, ni hindi man lamang po siya nilingon. Hindi po pinansin. Hindi pa nga talaga yata tapos ang tensyon sa Senado, mga kababayan. Ano? Hindi naman po na tayo umaasa na mababago pa ang liderato dyan sa Senado. Yung tensyon, hindi pa po nawawala. O eto po ang video, panoorin po natin, mga kababayan. O ayan o. Di ba? Sinubukan ni Win na kausapin si Ivy, mga kababayan. Hindi ko pinansin, hindi nga liningon ganun eh. Kundi lumingon pa ron sa malayo, hindi sa mukha ni Win Gatchalian. Samantalang nakipagbeso-beso naman si tawag dito, Amy kay Junior Reslord. Ha? Nakipagbeso-beso, di ba? Kahit na bumaliktad. Kay Tito Soto, nakipagkamay siya. Kasama niya si Loren Ligarda. Lumapit si Win Gatchalian. Baka meron itong mga dyan sa loob, mga kababayan? Merong mga maiinit na issue, yung, alam mo, yung bangayan na tagulang sa media. Kaya hanggang ngayon, hindi pa pinapansin ni Amy si Win. Mainit pa rin ang Senado, mga kababayan. Naku, ano kaya ang mangyayari sa susunod pa ng mga araw? Mag-antabay po tayo, mga kababayan. Pero uulitin ko, ang main topic ko natin dito ay ang arrest warrant di umano ni Bongo at ng dalawa pang dating police officer. Nariyan na di umano, mga kababayan. Senator Bongo, kung ano po ang magiging desisyon mo, susuportahan po namin yan. Yan lang po. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.